na may kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Happy Healing Morning mga kapatid at welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 3. At ngayon, isang masayang linggo na naman ng umaga ang ating pong pagsasamahan mga kapatid. Asahan niyo po marami na naman tayong bagong kaalamang pangkalusugan na makukuha mula sa ating kwento ng paggaling, The Healing Galing Way. Marahil ang iba po sa inyo ay gumagayak na para sa mga lakad ngayong umaga. Ano po? Ang iba ay magsisimba syempre, ang iba naman ay magja-jogging muna, ang iba siguro ay bibisita sa kamag-anak o mamamasyal. Gym naman ang pakay ng mga health buffs, no? O kaya po mag-jogging. Sa mga kabataang lalaki naman dito po sa atin sa Pilipinas, isang popular na gawain kapag walang pasok ay ang paglalaro ng basketball. Basketball po ang pinakasikat na sport dito sa atin sa Pilipinas at kahit saan yatang sulok ng bansa ay may basketball court. Yan din naman po ang paboritong libangan ng ating panauhin ngayong umaga na isang binatang computer software student na taga Baler, Aurora na si John R.C. Tanggap na po ni John na isang pisikal na laro ang basketball pero ang hindi niya po inaasahan ay magbubunga pala ng isang karamdaman ang pagkakatama sa kanyang ilong sa isang laro. Panoorin po natin ito. Po si John R.C. Mata, 19 years old, nakatira sa barangay San Joaquin, Maria Aurora. Ang dati ko pong sakit ay polycystic sinusitis. Hindi ko po naramdaman yung sakit ko na nalaman agad. Nag-ano po unti pong nagbara yung ilong ko. Tapos nagkaroon po ako ng sugat, gawa po ng pagkutkut ko. Tapos lumala na lang po yun nung nag-basketball po ako, nabalya. Tapos nung nabalya nga po, namaga. Tapos yun po na pina-check up po ako ng lola ko. Tapos sinabi nga po sinus. Tapos binigyan po ako ng mga antibiotic. After 5 days, hindi po nakontento yung lola ko. Pumunta po kami sa espesyalista, ENT. Tapos sabi po ng doktor doon, sinus din, polycystic sinusitis. Tapos binigyan pa rin po ako ng antibiotic after 1 week. Bumalik po kami, humupa naman po yung pamamaga. Tapos ang sabi po ng doktor, nung second na balik namin, may bukol nga raw po ako sa ilong. Tapos sabi po nung doktor, o-operan daw po ako. Epekto po yung sakit ko sa pamumuhay ko po ay hindi na po ako nakapag-aral. Hindi na po ako nakakatulong sa gawaing bahay. Hindi na rin po ako nakapaglaro ng basketball. Ang sugat sa loob ng ilong ni John bago pa man siya maglaro ng basketball ay tila po napalala ng pagtama ng balikat ng kalaro sa ilong niya. Namaga po ng husto ang kanyang ilong na parang may brawl na naganap. Nilagnat siya at makalipas ang ilang araw ay nahirapan na siyang huminga dahil po parang may nakabara. Maging ang pagsasalita niya po ay naging ngongo na at mahirap nang maintindihan. Nang magpa-check up siya sa doktor, polycystic sinusitis ang diagnosis. Sinusitis po ang tawag sa pamamaga ng sinuses o mga guwang o hollow na spaces sa likod ng mga bungo ng ating mukha. Tayo po ay may 4 na pares ng sinuses.
Maxillary ang tawag po sa sinuses sa likod ng cheekbones. Ito po ang pinakamalaki. Ang frontal sinuses naman ang nasa bandang baba ng ating noo. Ethmoid sinuses ang nasa pagitan ng ating mga mata. At sphenoid sinuses naman ang nasa likod po ng ating ilong. Tumutulong ang mga sinuses sa pag-alingaw-ngaw ng ating boses, yung naririnig, upang makalikha po tayo ng tunog. At ito rin po ang nagpo-produce ng mucus na kailangan ng ating nasal passages upang manatiling moist. Karamihan sa sinusitis conditions ay nagsisimula sa cold virus na nagdudulot ng pamamaga ng nasal tissue. Maaari din itong magmula sa allergies, bacteria, polyp formation, alikabok, usok, at matatapang na amoy gaya ng pabango na nakakairita sa ilong. Maaari din itong makuha sa swimming at diving na kung saan maaring mapasukan ng tubig ang sinuses dahil sa water pressure. Ang madalas na pagsakay din sa eroplano ay maaring magdulot ng sinusitis dahil naman sa air pressure. Ang kakulangan sa moisture o tuyong hangin ay nakakapagdulot din ng sinusitis. Kapag ang mucus na pinoproduce ng sinuses ay nagtagal sa nasal passages dahil sa kakulangan ng moisture, maaari itong manuyo at tumigas na humaharang sa daluyan ng mucus at hangin. Kaya pinapayo ng mga doktor na panatiliing moist ang loob ng ilong. Ang pagbababad sa aircon at kakulangan sa hydration ay nakapagpapalala ng kondisyon. Mga kapatid, ang sinusitis po ay isang pangkaraniwang karamdaman. Sa Amerika at sa Europa, may 10 hanggang 30% ng populasyon ang nagkakaroon nito taon-taon. Ayon po sa US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kadalasang mas apektado ng sinusitis ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Mas madalas din po itong nararanasan ng adults kaysa ng mga nakababata dahil nagiging fully developed lamang ang sinuses pagdating ng teen years ng isang tao. Simula sa 13, hanggang 19. Kadalasan po ang sinusitis ay kusang nawawala ng walang medical treatment. Ginagamot lamang po ito kapag may kasama ng matinding pananakit at pamamaga at hindi na makakilos ng maayos ang pasyente. Ganun din, nawawala na po ang pangamoy. Tungkol naman po sa mga cysts o bukol sa loob ng ilong ni Jan, maari pong ito ay mga nasal polyps. Ang nasal polyps po ay benign tumors na tila mga namumuong patak ng luha o mumunting grapes o ubas. Karaniwan na po itong tumutubo sa magkabilang bahagi ng loob ng ilong at humaharang sa dinaraanan ng hangin at ng mucus. Nabubuo po ang nasal polyps kapag may impeksyon sa lining ng ilong na hindi nalulunasan. Paano kaya gumaling the healing-galing way ang polycystic sinusitis ni Jan RC? Abangan po natin yan mamaya sa ating kwentuhan. Samantala, narito ang ating wellness chef na may masarap na recipe para sa ating lahat. Happy healing morning, Chef! Happy healing morning, Doktora! At happy healing morning, mga kapatid! Isang hydrating na recipe na mayaman sa antioxidants ang ating ipe-prepare ngayon para kay Jan. Para sa basketball, di ba? Sabi nila, pass the ball. O, pag hindi makatira ang isang player, isang pass din ang gagawin natin ngayon. Pero ang tawag dito ay FOSPAS. FOSPAS is short for Forbidden Rice Phosphas. Kasi nga po, black rice na lugaw po ito na may itlog ng pugo. Pwede ring pugospas, di ba? Mayaman ito sa iron, calcium at protein para mapaspasan na ang paggaling ng sakit ni Jan. O, di ba? Usually, pagkatapos maglaro ng basketball, nakakagutom. Kaya ito ang healthy prescription natin para sa kanila. Maraming salamat, Chef. Kaya fosfosan naman ang ating pagbabalik sa programang ito matapos lamang po ang ilang paalala. Tutok lang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 3. Year 3. Phosphas talaga ang naisip mo? Doc, patulong naman po. Ano po ba ang mga herbal na dapat kong inumin? Lagi na lang po kasi akong may sipon. Nagpa-check up na po ako. May sinusitis daw po ako.
ko. Kaso, nung binigyan po ako ng gamot, at inumin ko na, nagka-allergy po ako. Ano po ba ang dapat kong inumin na herbal? Si Elaine. Abangan ang reseta ni Dr. E sa sinusitis na problema ng ating kapatid sa Hiling Galing sa TV, Year 3.